So pagpunta po talaga namin dito, yung expectation po namin ay hindi po bundok yung ma-assign na namin. Kasi yung pagtingin ko sa Google po, yung na-assign na namin ay Banban. Kaya iniisip namin yung sentro talaga, municipality ng Banban. Pero dito pala kami sa bundok na ilagay sa mga katutubo. Hindi naman ako nagsisi na napunta ako sa bundok kasi nakikita ko yung kanilang mga pangangailangan talaga. Pagdating namin dito, hindi talaga namin akalain sa aking partner nga dito pala kami ma-assign sa area sa mga katutubo. Unang-una, wala pong CR, tapos wala ding kuryente. Pagkatapos, malayo din yung igdiban. Kaya sobrang nag-alala talaga kami. So yung biggest challenge talaga na naranasan namin sa partner ko ay yung pagpunta sa mga bahay-bahay. Kasi unang-una, malayo yung mga lugar na pinupuntahan namin. Tatawid pa kami ng ilog, 3 ilog, 4 na ilog, 5 ilog. Makikita namin yung mga kabataan, mga tao na nandun talaga na pinuntahan namin ay naaawa kami. Kasi pagpunta namin doon yung mga bata ay minsan walang mga damit, minsan ay pagpunta namin walang pagkain. Pag may sakit, pagpunta namin sa kanila ay tinutulungan namin sa pamamagitan ng pagbibigay namin ng gamot at dinadala talaga namin sila sa hospital. Minsan, makauwi kami gabi na, alas 9, alas 10 na ng gabi, umuwi kami, umuulan pa. Pero grabe talaga yung pasalamat namin sa Panginoon. Kasi may isang elder na nagkukuha namin. Sila yung nag-sponsor talaga sa pagpatayo ng CR. Kaya ngayon may CR na yung mga katutubo. Yung mga katutubo talaga, dinadala kami kahit malayong lugar. Sila po talaga nag-endorse sa amin. O sabi nila na, pastor or doktor, puntahan natin yung isa naming kamag-anak doon sa San Martin kasi may karamdaman siya. Kahit gabi, alas 10 ng gabi, hindi ko makakalimutan, dinala kami doon kasi nag-rescue kami or meron kaming tinutulungan doon na may sakit. Sa isang araw, may mga 5 or 6 na tao yung minamasahe namin or pinupuntahan namin, pinagdadasal. Parang pinaprangkahan kami nila. Sabi nila sa amin nga may sarili na kaming religion. Hanggang sa Batson, nag-house decision. Nagsabi din sila sa amin nga may sarili talaga silang church na. Hindi namin nakalain talaga itong lugar na Kamalinaw nga napasukan namin ngayon. Kasi una, nag-picture-picture lang kami. Tapos sabi ko sa partner ko nga, mas mabuti kaya puntahan natin itong lugar na to. Kaya pagpunta namin dito, yung mga katutubo dito, willing sila sa amin. Baka siguro ito na yung area nga pinahintulutan ng Panginoon nga dito tayo dalhin sa mga tao na to. Grabe talaga yung nararamdaman namin, yung presensya ng Panginoon, yung miracle na nakikita talaga namin. Sabi niya, may missionary dito tayo kanya Sister Pani na magturo sa inyo. Sila yun, dalawa nagtsaga dito sa amin. Sila Benji sila nagturo sa akin na saan nagtsaga rito ilan ng buwan para malaman namin yung salita ng Diyos, na presensya ng Diyos sa amin mga katutubo, na welcome sila sa amin. Napaka-welcome sila. Napakabuti ka ako ng yung salita na sa tungkol sa ating Panginoon. Kaya sana magtsaga tayo. Dito tayo kasi nagkatsaga sila sa pastor, kahit saan tayo, pinupunta tayo kapo. Araw-araw nandiyan sila. Hindi sila napapagod. Bakit tayo kapo? Hindi tayo kapo pwedeng magkihalabuli man para marinig yung salita ng Diyos. Siya pastor natin sa ating kapong, kaya gusto ko sana kapo magtsaga tayo sa kanila. Huwag tayo kapong lumupaypay at huwag tayo aatras. At huwag tayo kapong pumunta-punta sa iba-ibang dito lang tayo. Kung saan tayo nag-umpisa, dahil saan tayo narinig yung kapresensya ng Diyos na pinakamabuti sa atin, doon na lang tayo. Hanggang sa mawala ng buhay. Malaki na yung pasalamat sa kanila na kami ay bilang sa nag-aaral, naturuhan kami. At naturo sa amin ang kabutihan ng Diyos. Sa pagiging missionary ko dito sa
lugar na ito, hindi po talaga ako nagsisisi, hindi ako nagsasawa, kung hindi, napamahal talaga ako dito, nasatisfied talaga ako, at saka sila po talaga nagsasabi sa amin na napamahal na sila rin sa amin. Dito po natutunan talaga na manalig sa Panginoon at saka mag-pray palagi. Sa lahat ng mga ginagawa namin dito, nag-pray talaga kami sa Panginoon, natulungan kami. O, lalong-lalo na yung pag-reach out namin, yung paggawa namin sa ministry, yun. Maging prayerful, at saka manalig sa Panginoon. Yun yung nakuha ko na lesson, yung na-improve ko sa sarili ko. Napakasarap talaga na mag-share ka sa kanila nga kahit gaano kahirap, kahit malayo yung lalakarin, basta ma-share mo lang yung buhay yung presensya ng Panginoon, parang ma-feel mo din nga ang Panginoon talaga nandito talaga nagabay talaga sa ating buhay. Nakita ko po yung biyaya, ang blessing ng Panginoon, dahil kahit anong hirap yung aming pagpunta sa kanilang bahay, kahit malayo, bundok, mga kapatid, pero nagbunga talaga ang Panginoon po. Grabe talaga yung pag-ibig, pagmamahal sa kanila. At saka nung tinanggap nilang bautismo, nakita ko talaga, grabe, sobrang saya ko talaga. Hindi ko akalain, mga matatanda, mga bata, lahat-lahat po na pinupuntahan namin sa mga kabundukan ay tumanggap po ng bautismo. Ngayon talaga yung panahon nga dapat talaga tayo magpagamit sa Panginoon. Kasi maraming mga tao ngayon nga nangangailangan ding pag-unawa, lalo na sa ating Panginoon. Tulong mula sa ating Panginoon. At ngayon din yung panahon nga dapat nating hubugin ang ating mga pag-iisip sa mga bagay, sa mga gawa nga kadapat-dapat purihin sa harap ng Panginoon.